give our emotion to the Lord. Support our worship to God. So, thank you. Salamat sa Panginoon. Uli ay tayo ay pinag-ipon ng Panginoon. Hindi ko ako nag-PowerPoints. The message of the Lord is really very important for us as we called a church of God. We are unity. Magkakaiba tayo ng mga hugis ng mukha. Tingnan mo yung mga katabi mo. Baka yung kilay at yung mga pilit matay. Hindi na magka... Ganun talaga sa Panginoon. Masarap, no? It's really good to cry out to God. It's really good to surrender all our burdens, our heaviness for the 6 days. Kaya nga talagang we are so blessed, no? Sabi kanina ni Kuya Mac, no? Ang iba gustong magsimba. They have the desire. They have the adrenaline to go to church. Pero wala silang time. Tayo, meron tayong free time to give our worship to God. So, our word for today is about church. It's about church. There is two kinds of church. There is a building. God is established on the church, a place of community. No, hindi kasi tayo pwedeng, we are being in an ordinance, even to the government. No, hindi tayo pwedeng pumunta ng palengke in the marketplace na ganito kadami at magpupuri, magdadala ng ating mga gitara at ating mga drums. So God established church as a place of community where both believers and non-believer are welcome. You are welcome in the church. No? Kaya nga pag tayo, when I testify, no, when I was in my vacation in many churches, I said, when you feel like family or belonging or home, you're not looking like a church that you can imagine, no? Kung gaano kalaki, kailangan maganda ang simbahan. That was only a building. The very important is you have a community. You have a family that belong, especially tayo sa ibang bansa, naghahanap tayo, kaya ang iba, no, they will fall into temptation because somebody, no, example lang natin, but that is a reality, that is a fact, no, na sometimes because we have this kind of heart, kahit gano'n ka pa katigas, ang mga maskulado ka pa, pero may mga, there's some pieces in your heart that looking for something, that emptiness that nobody can fill in, only God. But because we are looking for that, yung naghahanap tayo na ma-fill in yan, so we fall into sin, we fall into temptation, because when somebody will taking care of you and you have wife in the Philippines, you will fall it, because that is the heart of man, that is a heart of a human being. Kahit gano'n ka pa katapang, kahit ikay basagulero ka pa, kapag may mga panahon, no? Sometimes we look people that they are really stronger, but they are the most very soft inside of them. And most of them, they have a kind of, when they cannot control their emotion or their situation, they turn into suicidal. No? Na kayo magtataka tayo minsan na, bakit malusog naman, nag-gyman yun, pero bakit no, nagpakamatay siya? Sayang. Minsan, sayang, gwapo pa naman. No? Sayang, ang ganda pa naman. Sayang, nasa kanya na lahat. No? Everything, she or he achieved already, the goal. No? He achieved everything. Pero bakit no? Because there's an empty pieces in our heart that God has put to us so that we can seek God. Ang church, ginagamit lang natin yan so that you can able to serve. At kapag nagsiserve ka, hindi ibig sabihin na may church, ay okay na yan, may church naman. You can still open to serve God because that is another reward. No? Kapag ikay lumalalim ka na, when you are growing in the faith to the Lord, when you receive Jesus Christ, is not enough for that. No? And there is no perfect church. Kahit saan tayo pumunta. Same problem, may pamilya ba na perfecto? Wala. May nag-aaway. The same din po sa church. Kaya lang,
sometimes we are being blinded because we're looking a perfect church. And today we will talk about that there is no perfect church because God wants you to be perfect enough for His purpose. Nakakalimutan natin na tayo pala, ito palang simbahan, ginagamit lang to ng Lord for us to gather, to fellowship, to serve one another, to serve God. If you're longing to delight the Lord, you will serve by your gifts. Kahit wala kang kami nga, di ba? Hindi, si Pastor Ramos, nagde-desire siya ngayon na kumanta kay Lord, no? She do not care, like she don't care before when she received Jesus. She do not care what the opinions of people, because opinion of people, there is negative and there is positive, and it is depends how you will respond to that you receive from Jesus, the gift that you have received, because Jesus is perfect enough and we forget. Kaya madalas nagsasabi tayo nobody is perfect, yes, but for God you are called by God into His perfection. Kasi si Jesus perfect na tinanggap mo. Sabi niya, wala siyang naging kasalanan, wala siyang kapintasan. That is our Lord. And who is that beside you? Tingnan mo nga katabi mo kung si Jesus na ba yung nakikita. When you look at your beside, no, whatever size we have, whatever, kung ano man yung kanyang kilay, ang kanyang mata, kanyang mukha, hugis ng kanyang mukha. But when the time that you see Jesus into Him, He made perfect. He is look in the perfection. Hindi ma-invite ni Sister Jane ang mga kung hindi nila nakita si Kristo. Because our character, our own, we are being, is not perfect. Marami kang sasabihin. No? Kahit yung mga artista, nagparituki, marami pa rin sasabihin ng mga tao. Ano ba yan? Bakit ganyan? No? Because we appreciate in different way. No? Sometimes for you, ang pogi niya, pero sa kanya, ano ba yan? Bakit din ang pinili niya? Ang pangit-pangit niya. That is the people. That is the mentality of people, and that is the opinion of people. But the important is we as a temple of God. This church has been made by the Lord. No? Pag nag-abroad ka ba, kailangan mo bang maghanap? When I came here 2008, I'm not looking for a good church. Yung maganda na expectation mo, maganda, parang katulad sa mga iglesia na parang ganyan talaga. No, because my heart is longing to Jesus. I even doesn't care who is the pastor there. I not even care who's beside me. Kahit ako lang mag-isa, because I'm long to seek the Lord. Ganun ko po nakilala si Lord by 2007, 6 months ago, I was being bought by the Lord in UAE. Then I seek God. Kasi sabi ng pastor ng Victory Church na kliyente ko, isang pastor ng Victory Church, nung pinag-pray niya ako, wag kong kalimutan, ang una kong hanapin, hindi galaan, kundi simbahan. So I do that, and I am blessed by the Lord. Lahat po, passport, visa, employment visa, allowance ko dito, aming shelter, provide without any cost. Ganon ako pinagpala ng Panginoon. So who I am, that I will not seek more God. Ganon po ako inumpisahan ng Panginoon. 6 months, hindi hinintay ng Lord na kailangan mo na nag-ano ka ng Bible school for how many years. It is upon how you respond to that you receive. Nakadepende kung paano mo tinatanggap si Lord. It not define of who will be with you. Kaya sasabihin ko na, kasi marami akong the Lord is inspired me to teach this one, to preach this one, because I've been in the Philippines for many churches. Sometimes nakakasama po ako sa mga meeting nila ng mga members. The same our situation here, the same problem are here, it's the same in the Philippines. Mas worse pa nga kasi minsan nasasabihan ng mga pastor na kinukuha ang pera. No, we are not paid to preach to you. We are paid by God to be rewarded. Hindi po kami binabayaran even in our time. No, kasi ngayon ang mga pastor sa Pilipinas nagtatrabaho na because lack of financial, because of the living in the Philippines is really different. So gano'n na po kami
building. So we are, the Lord established building as a church, but you are established by God to meet perfect for His plan and purpose. So dalawang klase ang church, no? There's a building, and the second church is you alone. You are a temple of God. Kaya nga, kaya tinatawag tayo na Trinitarian, no? Meron tayong body, soul, and spirit. So tatlo din tayo. Body, soul, and spirit. Bakit ka nagulong? Bakit ka nauuhaw? Ba't may mga bagay na sabi kanina ni Kuya Alan, napapagod ka? Kami kasi sa Cebu, we have our tradition, hindi po nawawala ibigungan. Number 1 po yan sa amin. So we are like that when we are gathering. So it's because it become a lifestyle and it become a habit and it become an addiction. So hanggang dito po, ako po yung kilala sa taga-Satwa, yung mga architect tsaka mga engineer na nag-aano po ako sa kanila, nag-bartender. Nagbabartender po ako sa kanila ng mga alak. Ganun po ako noon. But He is the Lord, no? I doesn't care what people will see. Kahit nung ako po yung nakita ako ng aking mga kasama ng mga iglesia doon sa metro, sabi, hallelujah, hallelujah ka na pala. Sabi niya ganun. Sabi ko, ay praise God, hallelujah na ako. Dati kasi ganyan, alak ang tinataas no? So ganun nga, no? Hindi tayo, do not be intimidated, no? What people will say. Be more longing to God. Long your hearts to God. Kahit na ako'y nakaranas din ako ng backsliding, kapag tinawag ka talaga ng Lord, there's nothing you cannot escape. Because greater is He that is with you. Kayo lahat na nandito, tinawag kayo ng Lord. Tinawag kayo ng Lord. Sa dami ng tao, imagine, billion of people in the world, but nandito ka. Because God wants you to be know Him more. God wants you to bring in His eternity. Pag eternal ka, you are not belong to the underground that Satan's you. Ganun kakamahal ng Panginoon. Sabi dito, where God's truth is truth, and we are everyone to find support, encouragement is this building. What I mean, this church that are building right now, that you are seated, that you are being here, it is these people that encourage you. Nung magugulat ka na lang, may nangungumusta sa'yo. Because the Lord continue to speak to everyone, especially sa mga servant. When we pray, God is speaking. Kasi minsan parang ayaw mo, ay hayaan mo siya, tigas naman ang ulo niya. But when God touching your heart, and in the time of your prayer, the Lord is give you a name to remember those people. Because they are loved by God. Ganon tayo pinoform ng Panginoon ang love niya. Kaya sabi ng Lord, 2 commandments He was given to us. To love the Lord your God with all your heart, your soul, your mind, your strength. And to love your neighbor as yourself. Kung ano ka, anong nakikita mo sa kapatid mo, dapat yun ang nakikita mo sa sarili mo. Diba? We care for others. So that's why we have encouragement in the church. We have follow-up, napapollow-up natin. We will look for their condition of their spiritual walk with the Lord. No, kasi even kahit si Satan is trying to attack the church, kaya marami mga negative, no, mga negative. When we perform miracles and wonder, maraming mga preacher, they are attacked by Satan because the enemy doesn't like that we will experience that miracle. Saan mo ba dapat na-experience? When we go for the crusade, no, marami pong testimony. Ang aking tsuhin na naging pastor doon, ang testimony niya, meron po siyang since birth na hindi talaga siya nakakapagsalita na anak. Then one day there was a crusade in our barrio, sa barrio mismo namin sa Patao, sa San Jose. There was one Christian crusader that their ability, the gift that has given by God to them is to deliverance. And that my cousin is been delivered from yung hindi nakakapagsalita, baby. Ngayon nakapag-asawa na. May mga anak na. Ganon. At then, ang kanyang tatay gumugulong pag umiinom sa inuman, gumugulong, wala siyang pakialam, di man mapag-uwi ng bahay. Pero naging pastor po siya ngayon. So God is not looking for how
are doing, anong nakikita ng tao na parang you are not worthy. But the Lord is make ourselves as a vessel for His purpose and His plan. Lahat tayo may meron tayong mga pangit na mga nakaraan. But because God is good, that brought you in this church, brought you that established by God, the church that established by God, that's why you are a good life right now with the Lord. Nakaka-experience ka, natitreasure mo na yung mga bagay na dati parang wala lang sa atin. Ngayon, even a small thing, even time, you treasure it. Ganun mo na siyang pinapahalagaan. Noon, dati, no? Wala tayong pakialam, no? Kahit bumulong ka na, malasing ka, pumasok sa trabaho, wala kang pakialam. Minsan, nagdadala pa sa trabaho. Ganyan kami kapilyo dati. Nagdadala kami ng alak sa trabaho. Ang nakalagay sa coke. Diba? Ganun, katindi kami noon. So, see how God, but do not look for the transformation of the Lord. Despite that we hear on the news, the church is still God's house, no? A place of community worship that you can able to worship. Ngayon nga, di ba, ganito pa lang, minsan nagre-reklamo pang kapitbahay natin. How much more mag-worship ka dyan kung hindi ka hulihin ng mga pulis dyan sa labas. So God is established church, a proper place so that we can comfortable to worship God. Pero mo kita dyan na lumuhod ka, iyak ka ng iyak, tapos damo mo mascara. Diba? So, look, dito, hindi natin, because we know that we all sin. No? Pareho tayo ng heart na gusto natin magsika, Lord, wala ka nang pakialam, bahala dyan. Tumulong man yung uhog mo, yung luha mo dyan, magkanda, baha man ang luha mo. You do not care. Ganon. Because this, you feel comfortable to the church. Ganon natin na si Lord, wala ka nang pakialam, bahala kayo dyan. Ganon po ako din. Pagka umiyak ka, Lord, iiyak talaga. So ganon tayo, naka-all out. We can be released, we can be refreshed, we can be renewed by the Lord in a proper place. So, ito, ginagamit lang tayo ng Lord for a community. But the very best important is for us. Tayo nga, hindi nga natin na-perfect ang sumunod kay Lord. Minsan nga, may ginagamit na mga leader, hindi nga natin na-perfect ang obedience sa Lord. So the very most important, this is important so that you can serve. But the very most important church is you yourself. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kung nakikita na ba ang church sa sarili niya? Si Lord na nagbabago na yung pagbabago na ba? Tingnan nga. Huwag mo na tingnan kung kanyang kilay o kanyang ilong o kanyang bibig ay magkaiba, no? Ang nakikita mo dapat is church ni Lord si Christ, no? Sa buhay niya. So palakpakan po natin ang Panginoon. 1 Corinthians, bear with me, Agitea. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. We believe that. Verse 16 to 17. Sabi niya, don't you yourself know that you are God's temple? Tayo pala yung pinakatimplo. Kaya you remember in Matthew, in book of Matthew, when Jesus have matatawag natin na wala pong anger management problem si Jesus. Meron po siyang holy anger. How, ganun din po yung ganun niya rin pinahalagahan itong templo natin as we receive Him in our life. The same na sa church, kaya ako din minsan talagang naninita po ako dito pagka nagdudumi sila. So I remember Jesus as an holy anger. When He saw the church na nandoon na yung nagsusugal, nagbibinta ng manok. Siguro talaga dati mayroon ng mga nagtatarik ng manok nagsusugal sa manok na yan nauso yan sa Pilipinas. So even church, wala silang pinapatos, no? Even the church, they have gambling, money exchange, they make it like a marketplace. Then there was a holy anger of Jesus, and what was that? Pinalayas niya lahat, talagang nag-ano siya doon. Pagkasabihin pa natin, nagwala si Jesus. Nagwala siya kasi bakit? He do not respect anymore.
Because we came here to worship God, and suddenly you will use in a way of Satan in this place. Most of the time, people are coming here, we are very different. Meron tayong mga dala-dala, hindi nyo lang nakikita sa vices, mga espiritu na hindi ka lugod-lugod. 1 week kang galit sa amo mo, one week kang galit sa pamilya mo, 1 week kang depressed, anxiety, 1 week kang nagsasalita ng mga masasama sa kapwa mo. Then you came to the church. This church will release power for us to be free from that. Kaya naririnig ka na naman. Kaya mahalaga po ang isang araw na binibigay natin kay Lord. It is not beneficial for the Lord only. It is most beneficial of us. Tayo ang nakaka-benefits. Bakit? Lalabas ka na naman bago nilalang ka. Kaya huwag mong sabihin na you're looking for your sister, you're looking to everyone here, even to the pastor na nakikita mo ang muta ng kapatid mo. Because we are in a imperfection that mold by God. Kaya nga tayo sinampol saan? Sa paghulma, no? Paghulma ng alin, ng yung matter, no? As a pattern, tayo ay ginawang banga ng Panginoon. But when the Creator doesn't like, He keep you broken. I-break niya ng i-break hanggang mabuo niya yung perfect na gusto niya sa atin. It's not you can tell God, Lord, ngayon agad Lord, i-transform ako. Hindi ka naman siguro instant noodles, no? Nalalagyan mo lang ng lahat ng sangkap at kakainin mo na lang. We are not like that. We are, every time yung mga pastor, we fail. Sometimes people doesn't recognize because we have different love, tawag niyan yung language. People, hindi po ako mahilig mag-appreciate. But I used to love to pray, to palua, to ask, kumusta, ganun ang ano ko. So we have, all of us, we have a different love language. Kaya do not expect na mayroon kang ini-expect, ay, yung pastor na yan. You compare people. When you see the imperfection of the people, you start to compare. Nagko-compare ka na. Until you become discouragement, disappointed. Kasi doon mayroon kang expectation. That's why, no, sabi nga, do not trust in man. It will fail. Even pastor can fail. When the demons will trying to attack pastors, in those people that you are, kaya huwag kayong mag-idolize ng kahit sino dito. Even how good you are playing that instrument, do not do that. Do not relate on what you see. Do not relate of what you think that they are best. The only best that we have is the Lord. At hindi natatapos hanggat mayroon pang baguhin sa iyo ang Lord. He keep broken, no? Basagin ka ng basagin ng Panginoon. Kahit kami, binabasag kami ng binabasag ng Lord so that we can be useful. We can have a purpose and plan. Sometimes, no, we came from different churches. We compare and we start until you cannot follow, you cannot obey, you cannot be disciple in the ministry that you are committed. Hindi ka inutusan. Si Lord ang tumawag sa iyo, ikaw nag-commit ng sarili mo. Maybe somebody will approach you. Maybe somebody will encourage you, but it is you alone. It is you alone trying to walk with the Lord hanggang sa, kasi tayo itong ginagawa natin is pinapasaya natin ang Panginoon. We want Him to be delighted in our lives. Gusto natin laging dito sa mundo, sometimes we are expecting a recognition. Church, want to be recognized, we want to be recognized. But you know what is the best? Yung gumagawa ka ng bagay na hindi mo kailangan ipaalam. And only the Lord knows it. And you even know that you are being rewarded by the Lord. Kasi kahit nandito tayo, when we see that they are very good to us, sometimes we have that kind of mindset or eyes that are evil. Sometimes nga, pag may plano ka, for you it is good. And you start dealing. And somebody, they have this kind of evil eye. And then suddenly, naudlot. Because what? Their prayer to you is different. Iba ang kanilang ninais sa'yo. So,
there's everything, hindi lahat pwede mong ilahat. Ganun. Kahit kami, I go to Philippines, hindi ko kailangan ng picture, ganyan. To prove people, no. It is me and God that I'm really seeking and hungry to the Lord. I'm not going there for those pastors that are there. I'm going there because I have an empty inside of me that I want to fill in. Kanya-kanya tayo ng response. Hindi ako effective sa by watching online. I want in physical. So I want to go church. Ganon ang ginagawa ko. So this temple is very important to the Lord. So see, we have a different, kahit tingnan mo mga figurine, yung mga hinubog ng molded, they are in different shape. They are in different design. The same is your brother and sister. They are different. You cannot compare. You cannot insist what you want to them. You are not God. Wag mong pangunahan ang Lord sa pagbabago ng buhay niya. Kaya nga, in Peter, sabi niya, the patience of the Lord means salvation. Si Lord nga naging patience sa kapatid mo, kaya tingnan mo katabi mo dyan, maging patience ka dyan sa kanya. Maging patience ka sa kanya kahit ano pang gawin. Be patience. Patience sa Holy Spirit. So mahalaga, this church, this us, a temple. This temple is the most important that the Lord is looking into perfection. When you receive Jesus as a perfect God, you cannot doubt anymore. Hindi mo pwedeng sabihin na, yung tinanggap mo si Kristo yung tinanggap mo, hindi si Pastora Jessa, si Pastora Rod, si Pastor Chito. It is Jesus that you receive. So it is Jesus that is perfect, who carry all your sin in the cross. Do not doubt. Maari ngayon nagda-doubt ka na, Lord, bumabalik pa rin ako eh. Yes, we are all, sometimes we fail and because of Satan's yoke, sa gawa ng diablo, naaano pa rin tayo, natitan pa rin tayong gawin yung mga bagay na sabi nga ni Pablo, yung gusto kong gawin, hindi ko nagagawa. Yung mabuti, ang gusto kong gawin na mabuti, hindi ko nagagawa. Because we people, we always fail. Walang perfecto, kahit na sabihin mong sometimes nga, siguro pag pastor, ako before, mayroon po akong hot-tempered, kumbaga, anger management din ako. Kasi I always look in the word perfect. Very perfectionist. Sinong mga perfectionist dito ng mga tao? Napaka-perfectionist sa mga trabaho. No? And then you will disappoint until you get anger. No? Naiinis ka na, nagagalit ka na. True. Sabi pa ng pinsan ko, yung kanyang asawa daw dahil napaka-perfect siya, gusto niya malinis talaga, sobrang linis. So nangyayari dahil gusto niya sobrang linis, ang kanyang asawa naman sobrang gusto magdumi-dumi lang. Sabi niya, "Be," sabi niya, "Be, pagka walang nagdumi, wala kang lilinisin." So see, at sabi niya after a while, pag napagod na, di ba, nagagalit ka na kasi di ba yun, parang sarili mo na lang yung nakikita mo. Sometimes we are like that. We become frustrated and disappointed because we think people, you want to apply what you can do to them. But we are indifferent. Sabi ng pinsan ko, you have, kailangan mo na psychologist kasi mayroong tag cleaning disorder. Kasi nagulap ako sa sabi niya, gusto niya ako pa psychology kasi nga may cleaning disorder. Hala, sabi ko, paano na lang kami? Mga ganun. So see, we have a different opinion, we have a different understanding of every people. So hindi natin pwedeng i-please, we cannot please everybody. The most important, this vessel, this temple, you use it for the glory of God. Hayaan mo na si Lord. Hayaan mo si Lord magbago sa'yo. Hindi mo kayang baguhin. Kaya mo sigurong baguhin yung pag-unikap mo, yung mukha mo, katawan mo. Pero yung inside of you, your character. Kasi we are in different races. We raised in different family, in different culture. Different, iba-iba tayo ng pamamaraan ng pamilya, ng pagpapalaki. Maybe some of you will be very disciplined. And some of them is very open. Pinapabayaan na lang sila ng you cannot apply
all of that at the same time. Praise the Lord. So sabi niya dyan, again, back to the word, don't you yourself know that you are God's temple and that the Spirit of God lives in you? No, sino na daw ang nananahan? Anong espiritu na ba nakikita mo dyan sa kapatid mo? Busamot spirit pa rin ba? So it will recognize, no? Nare-recognize kung anong espiritu na meron yan. Espiritu ng alak, espiritu ng masama ang bibig, no? Chismosa. So iba dapat fruit of the Holy Spirit na nakikita mo. Ay, si sister, napaka-gentle. Ako nga, I was really encouraged to the life of Ate Ter and Ate Ria. Kasi kami mga Bisaya, we are really tough. No? Matigas kami magsalita. Ano talagang matapang. So pag nakikita ko yung mga tao na napaka-soft spoken, Lord, saan ako din? So kaya ako din rin sa mga bata eh. Baby! Pero ganun pa rin eh. Minsan. Hey! Alcia. So, Madam Minchi. So, Teacher Minchi na principal. Sabi niya that the Spirit of God lives in you. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. Or God's temple is holy, and this is what we are. So ngayon, no, tinanggap na natin si Christ. I believe all of us that are there will receive Lord Jesus. So that Jesus, no, huwag mo nang sayahin. We are been there. I'm warning you. Pag nag-backslide, napakahirap. Tama ba, Kuya Alan? Napakahirap. One of the tricks of the enemy, shame. Mahihiya ka na. Ganyan din po ako. I was backslide 2012, 2013. 2 years. When you turn back to God, when you receive now Jesus and you turn your back to God, you become more worse. Hindi ko naman ginagawa yung dating mag-bartender sa mga nagtatrabaho ng mga trupa ng aking mga katrabaho ng mga engineer. Pinagkakarli pa ako para lang magtimpla ng kanilang alak. There was one time, no, nasugat pa yung paa ko. Talagang tinawagan ako, sige na, sunduin ka namin dyan. Kasi natutunan ko po yun sa kaibigan kong nagtatrabaho sa Toyota sa Japan eh. Tinuturuan ako mag-bartender sa kanila. So ganun, no? The enemy will also try to use your gifts. Nagamit. Kaya po ako nahilig magluto, nahilig minimix, gawa-gawa lang. So ganun po yung ano ko. So, ginagamit yan. It is a twist, no, of the enemy. Because natutuwa sila kapag ikaw naging puppeteer kanila. But this time, you are used, no, si Kuya Alan, tayo kasama na namin to eh, sa Cebu. Taga-amin yan. Kaya, taga-amin po yan, taga-Bantayan. So, marami na kami taga Cebu. In one day, we will have a crusade there. No? One day, in God's plan, mayroon akong mga goal ngayon kay Lord na kailangan ko i-put up para ipag-pray palagi. So one day, no, makakasama na namin si Kuya Alan in Cebu. Have a crusade and mission. So ganun, no, sabi niya, wag mo nang sirain, do not destroy. Because we are been there. Napakahirap bumalik. Yan, anuhin ka niyan, tatalian ka ng shame na yan eh. Yung hiya ang mauuna eh. Hanggang kakainin ka na ng hiya. Kaya nga, diba, kinain na ng hiya, ayaw na magpakita. Ayaw na natin magpakita, hanggang nagiging harden na yung heart mo, bumalik ka na naman sa luma mo pagkatao. Ganon. So that's why even in our cell explosion, kapag backsliding ang topic, I really put a deep stand that do not do it. Kuya Mac na. Kuya Mac, nangyari ko sa kanya. So how God is good, no, na makabalik pa tayo sa Panginoon. How God is gracious to us. In Ephesians 1, can we give a clap offering to the Lord? Bigyan mo kayo muna. Ephesians 1, Atitea 22. Chapter 1. Sabi dyan,
And He subject everything under His feet and appointed Him as head over everything of the church. Sino daw yung head natin? Even to ourselves, it is Jesus. Siya yung head, tayo na yung body. Siya lang yung head. We are the body. Kaya nga, magkakaiba tayo, pero bakit tayo nagkakasundo? In Usher ministry, magkakaiba sila ng karakter. In here, in music ministry, nasa iyo na lang kung paano mo i-fit ang sarili mo. Do not expect more because you will get disappointed. Magkakaiba ang response ng iyong mga kapatid. Iba-iba. No, there is elementary, even in the teaching, the way of teaching, there is elementary teaching. You cannot insist na talagang mga solid food na ang ibigay mo. You cannot do that. You can know them, how they are very soft and how they are, even sa pagtuturo, ganun din po. Hindi mo pwede agad-agad dahil gusto mo lang ituro. Gusto mong magmalaki sa pagtuturo. No? You can go with them. Kaya nga sabi ni Pablo, when I go to Gentiles, I will become a Gentiles. Yung halimbawa, pumunta kami ng mga ita, hindi po kami nagsuot ng pang-iguluhan. Ang bahag. Nakikiayon kami because their character is really different from us. They are in a native na pamumuhay. No? Pag sila pinalayas mo sa lupain, makakaranas ka, guguluhin ka. So let them be. Let them be, bigyan mo sila ng proyekto. Kung gusto mo, pag-alagain mo sila ng mga tanim, napaka-loyal po nila pagdating sa ganyan. You treasure it. Ganun ang mga ita. Kaya one day, pag nag-mission kayo, you will know their character, different character. Sa taga Pampanga, di ba? Ang ibang taga Manila, ayaw ng mga Bisaya. Ang iba namang mga Bisaya o kayo taga Manila, ayaw ng Ilonggo. Kasi daw, sa Ilonggo daw, ang kwarta, ginapigo, ginapala. Bakulod yun, pastora. Bakulod yun, pastora. Bakulod, Ilonggo. So, diba? Mga Bisaya naman, Amasuna, Gabriela Silang. Atapang atao, hindi atakbo. Kaya, nagagalit ang taga Manila minsan sa mga Bisaya talaga yan. Mga troublemaker. So see, they have different character, but in the body of Christ, we become one. Kahit sa mag-asawa siguro, there is parang bateryan. May negative at positive. Tama? Kasi ang electric, no, kumbaga ang friction, hindi siya gagana kung positive. Kung puro negative, hindi rin siya gagana. Useless. So, kailangan talaga may negative at positive. Kasi hindi dito. Minsan, diba, may soft-spoken, merong mga matapang. Pagka nakapuro soft-spoken, nasa-spoken na rin siya. Ganun po yun. That is in the reality. No? Na-a-adapt mo yung the way ng kanyang karakter. Kasi ako dati talagang, wala din akong pasensya eh. Pag gusto ko ganyan dapat. Mga leader. But you know what? When you become a leader, God is teaching you, not for them. Ikaw yung tinuturuan ng Lord. So that you will know all of their character, you can be there. Hindi ka pwedeng lagi, hindi ganito, ganyan eh. No, ganyan. So ganyan po ang natin sa as we are a body of Christ. No, magkakaiba tayo ng mga gifts, pero nagkakaisa sila, no? Tingnan mo. Magkakaiba sila ng gifts, iba ang ginagawa ng kahit may chord sila, iba ang way ng kanilang ginagawa sa paggigitara, sa pagpapiano, pagdadrum. Bakit nagiging maganda yung blending? Sasabayan ng iba-iba ang busis ng, kaya nga sa mayroong mga ang mga busis, no? Meron siyang binabagayan sa chord. Ganon din yan sa body of Christ, no? Hindi pwedeng itong kabuuan natin, kung ayaw mo na sa mukha mo, ilagay mo sa paa mo. Ayaw ko muna sa iyo, ayaw kong makita yung mukha na to. Lagay ko muna sa paa. Hindi ganun, no? But all of that, no? Even as minsan nga yung mga maliit na mga bagay, yung toenails, no? Napakaliit niyan, pero pag naapakan niya, napakasakit.
Mga maliit na bagay, maliit na bahagi sa iyong katawan, napakahalaga. Pag wala ang pilik mata, ano kayong paningin mo sa araw? Diba? Pilik mata yan. So, ganun din kay Lord. Pag wala yung kapatid mo, na alam mo, minsan, si Ate Nilia, very multitasking. Mayroong mga tao na hindi talaga dancing ang kanya. Ang gusto niya is administration. So, na-blend nagkaroon ng magandang, yung kumbaga, gawain, no? Ang bawat isa sa ministeryo because they allow themselves to be used as a vessel of God. So, palakpakan po natin ang word. So, ganito po ang that it is Jesus our head over us. No? Wala pong pwedeng dito, yan, superior. Walang superior dito. Kami din tinuturuan kami ng Lord. Minsan the more ka na tinatawag ng Lord in some kind of, in this world, tinatawag lang na position or in ordinance of the ministry, in governance of the ministry. The more ka parang kawayan ka dapat ka lalo kang tumataas, lalo ka dapat na yumuyuko. Kapag yumuyuko ka, nakikita mo ang pangangailangan ng iba. Nakikita mo ang kondisyon ng iba. Ganun po ang tinuro sa akin ng Lord. Ako po dati lagi po ako nagsasabi, ayaw ko maging pastor. Kasi tingnan mo yan si Pastor Ali, hindi natutulog. Ayaw ko ng ganyang buhay. Kasi ako dati, nung sa accommodation ako, akyatan lang ng kasama ko yung bed ko. Nagagalit ako eh. Ganun ako dati. Tapos dinala ako sa penthouse. Walang higaan. Diba? Natutulog kami sa lapag. Lahat kami. Tapos sa likod namin, mga lalaki na si Kuya Andy, Pastor Chito, kanya-kanya ng mga bed ang kanilang hilig. Ganun ako tinanggal ng Lord sa comfort zone. No? I can't begin here. Competition agad. For 5 years, nastadalin ka ng Lord ng ganon. No, I was bring by the Lord in the faith house. Wala kaming bed space. Nakalapag lang lahat ng mga room namin. Alam, si Pastor Chito, nagtatrabaho yan. Sobrang puyat na sa tas doon, all time ang mga practice. Walang practice ng music, practice ng tamborin. Tambol ng tambol. Si Pastor Chito, panggabi, alam mo doon, kawawa yun doon sa higilid mo. Ganun-ganun doon sa higilid ng trap. Natutulog. Tuturuin mo. But glory to God. Sinong nagsabi sa inyo na you are not be strengthened by the Lord? Sa tingin mo, di kami nagkasakit. Bago pa lang ako sa ministry, malay ko ba niya yung mga deliverance, yung mga demonyo na nasasapian, kadami dito mga nasapian ng mga tao dito sa UAA. Dinala-dala ako ni Pastor Ali. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba itong napasukan namin? Ganun kami noon, kami ni si Elder Richelle. Dinadala kami ni Pastor Ali kung ano-anong nakikita namin. Wala kaming kawala kasi nakatira kami sa big house. Lagi kami Kaya sabi ko noon, hindi ako pastor talaga. Kasi ayoko ng ganyang buhay, hindi natutulog. Ayoko ng ganyan. Tapos galing na ng trabaho, maghahatid ba si Pastor Ali sa mga bimbel? Tapos ang daming problema. Ang daming susumbong. Minsan may nag-asawa, nag-aaway, halos magpakamatay yung babae. Takbo na naman doon. Madaling araw. Ayoko ng ganyan. Pero ngayon, kahit ayaw mo, sabihin mo sa katabi mo, kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Wala kang magagawa. Tinawag ka na ng Lord. Wala na magagawa. Tinawag ka ng Lord. Magpapastor si Kuya Ronnie. Wala kang magagawa. Yung anniversary na yun, ano ba yung iyak ni Pastor Chito? Naiyak kami, hindi kami naiyak sa saya. Storole Sibayan, Ang tagal kong tinanggap. Arpea. Siguro 6 months. Lord, ayoko nang ganito. He used this vessel for the glory of God. And I was rewarded to my family. Family ko, no? Hindi ako talaga, kasi because of my character, they really know, our family, they really know who we are. Anong klaseng karakter? Ikaw, napakamagdita mo. Ikaw na, wala kang hindi ka sumusunod sa akin. Ganyan sa nanay ko dati. Nasusunod ang gusto ko. Ikaw na, napaka-spoiled mo. O, ganyan ang ibabato sa'yo. Pagka hindi ka nagbago,
Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbago ka. Si Kuya Rolly ko. Kaya nung bago. Kaya nung nung pag-uwi namin, alam mo, tahimik lang ako. Diba, biruin mo, napakatapang ko pagdating ko sa pamilya ko. Tahimik lang ako. Nag-exhort lang si pastor, nag-Bible study. Nagpabaptize sila. Hindi ko inano, kasi pag inano mo yan, magre-retaliate yung mga yun. Sabihin sa'yo, oy, Ining, pabalik ka pa lang, ay, papunta ka pa lang, pabalik na ako. So ganun, pero si Lord, sinong magsabi sa'yo that God can be able to touch the heart? Si Lord lang, the deeper touch, yung parang touch ng isang, yung may sakit, nagdudugo, ang babae, yung touch na yun yung nakita ko. Hindi ako nagsalita, hindi ako nagsabi na, uy, ikaw, magpabaptize ka, uy, ikaw, hindi ako nagulat na lang ako. See? This is because I was always expectant. Lord, I will just go with the flow kung ano ang pinapagawa mo sa akin. Ikaw na ang bahala. I want to see a miracle. Ganyan ako lagi. I want to see wonders and miracle. Kasi it will beneficial to my faith. Sa faith mo ang naka-benefits. Kapag ano mo yan, kung isisisi pa yan sa'yo, ikaw kasi, iba-iba mo ang aking relihiyon. Bakit mo ako binago? Diba? Sabi ko, we are not changing religion. It is always between you and God. Kapag namatay ka ngayon, it is you alone and God, not those people that carry you in the church. No? Root you. 4 na ang paa mo, dinala ka na, kabaong ka na. Sabi nga, di ba, ng isang pastor, huwag kang mag-alala, pupunta ka pa rin sa church. Kaya lang, 4 na ang paa mo. Bakit? 2 tao na yung pasan sa'yo. Isa sa dulo, isa sa unahan. See? 4 na paa. So, kaya huwag kayong hindi. If there's someone invite you to the church, go. Because do not wait that you have 4 feet to come in the church with a coffin. You are already in the box. Coming, that you are already dead. So in Romans 12, Romans 12, palakpakan po natin si Lord. So we are the church. Sabihin mo sa sarili mo, we are the church. We are the church. Tayo ang pinakamahalaga. 12 verse 4 to 5. Sabi niya dito, start na lang sa 3 Alpetea. For by grace given to me, I tell everyone among you not to think of himself more highly than he should think. Diba yung kanina yung example ko, na kapag ikaw tinawag ng Lord, the more ka dapat na nagpapakumbaba tayo. The more mo natitingnan yung parang tingin mo, they are very big. Yun ang bigyan mo ng pansin. Go in their living. Know what are their situation, what they are been through. Marami sa atin dito, no, tahimik lang yan, pero marami mayroong mga ang kanilang buhay, mga dinadala sa pamilya, sa trabaho, o mga hinaharap dito. No? We think sometimes they are okay, but most of them they are not okay. Yung mga masayang tao, minsan ano na lang nila yun eh. Parang mask na lang nila yun eh. Masquerade na lang nila yun. So that people, kasi ayaw nilang kaawaan, yung mga ganong tao, ayaw nilang kaawaan. So they will do that thing na parang kumiti. Pero most of them, they have a lot of struggle. Mas marami silang hinaharap na pagsubok. Na hindi, these people sometimes, they cannot really carry by themselves. Parang hindi nila kaya ang problema. Lahat ng problema may solusyon. Tama? Pero hindi agad-agad instant. Yet because of being impatient sa tao, gagawa siya ng sarili niyang paraan, and it will come into more trouble. Na isa lang ang problema, nagiging 5, 10. Kasi why? Because we cannot wait the actions of God. We are not asking counsel. We are not asking right counsel. Kasi may mga tao na, yung asawa ko,
nakita ko sa Facebook, sabi naman ng mga kasama sa bahay, iwalayan mo na yan. Yan talaga mga lalaki. Yun pala, man-hitter yung nag-counsel sa'yo. Galit siya sa lalaki. Galit na siya pala sa mundo. So ikaw naman, dahil nasa emotion ka, susunod ka. And that's why it goes into many problems, trouble comes. So you have to know people, ask godly counsel. Those people that are, nakita mo na ang kanilang buhay na transform. If you came from brokenness, pumunta kay Elder Juji. Diba? Maganda ang mga advice nun based on the testimonies. That the Lord, hindi mo kayang limitahan ang kayang gawin ng Lord sa buhay ng tao. So, back in the Word of God, sabi niya, instead, think sensitively as God has distributed a measure of faith to each one. So, meron tayo nung tinanggap natin si Christ, we have, even when we are in a Catholic, may tinatawag na tayo na faith. Pero mababaw yan. Noon, alam lang natin magsimba. Ako nung magsisimba, ang mga iba na magsisimba, iba ang kanilang, ako magsisimba ako ng simbang gabi kasi nandilibre ang mga pinsan ko ng mga kakanin. So, ganun yung mga motibo. So, that is different. Wala kang faith noon. Iba ang faith na sinasabi dyan. When it comes that you are talagang sincere ka, no? Minsan yung mga lumuluhod, nakita nyo yan sa Baklaran, ginawa rin niya ng mga pinsan ko noon, yung lumuhod, simula pintuan hanggang sa dulo, sa may altar. So, they have this kind of faith, but it was instructed in a wrong direction. There's always a right direction of the Lord. When we, like Paul, having an encounter with the Lord, kailangan magkaroon tayo ng encounter kay God. Who was said na ako, nung 4th year high school ako, I used to curse God. Hindi ako naniwala, I become an atheist. When God called me, I become an atheist. Hindi na po ako naniwala na may Diyos. Nag-aral ako ng, college sa Laguna, hindi na ako wala akong pakialam. As long as I think myself that I'm doing good, I didn't hurt anybody, it's fine. Naging atheist po ako. When I was invited by my colleague, the same house, kasama ko siya sa ka-roommate ko po siya, ni-invite niya ako. All of her family was backsliding. Ngayon nga, active sila mag-asawa hanggang kanyang mga anak sa church. Yung pinuntahan ko, binisita ko na simbahan din. No? Nag-iisa na lang siyang natira. It was before her father was pastor also in the church, and they are full away, sa isang bagay na nag-i-expect tayo. When we see someone you are expecting and then you are becoming disappointed, and the enemy, Satan, trying you to use that door for yourself, and you are dragged away, damay-damay pati kanyang mga anak, at yung kaibigan mo na yun, siya lang nag-iisa ang nag-stand. Whatever nangyari sa kanyang pamilya, she stand. Alam mo kung sino in-invite niya ako. Alam mo yung panakot niya? Kasi maraming mga adik dun sa tinirahan namin. Sige ka, baka ma-rape ka dito. Kaya ako napasama sa church. Hindi natin alam kung ano ang kaparaanan ng Lord for you to know Him. Doon ko po, kanta. Sa kaawit kasi ako na sa awit ako na praise and worship. Di ba praise yung one with Jesus? Di ba praise yan? Dapat sumasayaw. Ako umiiyak. Natumba ako Nung natumba ako, may nag-pray pala sa akin sa likod, yung pastora doon. Natumba ako. Doon ko nakita si Jesus. Nagpakilala siya sa akin. I have this kind of encounter with the Lord. The bright light. Nakita ko po yung sugat na nagsumisinag at ang paa ng Panginoon. Niyakap ako ni Jesus. Doon ko nalaman na may Diyos. See? Kaya hindi ako nagdalawang isip nung pumunta ako dito, nagsikap talaga sa kanya. Talagang hinanap ko ang church, akong hinanap simbahan. Kasi that is my encounter. No? One with Jesus, praise yun, pero ako iyak ng iyak. No? Hindi mo maintindihan, minsan ganyan, papunta ka, ano ba nangyari? Parang hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. So because it is God's encounter with us. Gusto niyang magpakilala. Kasi tayo, we know the name Jesus. Kaya nga sabi ni Kuya Alan kanina, baka pagpunta ko sa langit, sasabihin niya, buting nakilala pang pangalan niya Paano pag sabihin na, I do not know you, walang pangalan. Naku patay, wala tayong pangalan. I do not know you, you don't have name.
I do not know you, far away from me. You evildoers. Ganun ang sasabihin sa atin. Kanina kagala sa uy Alan, hindi kita kilala. Balik ka sa akin. Diba? Kilala tayo. See? Totoo. When it comes happen, at tinatawag ka ng Lord, ang kakunin ang buhay mo. Si Taning, gusto rin niyang mag-take over sa'yo. Nag-aagaw sa'yo ang Panginoon. Inaagaw ka ng mga anghel ng Diyos, ng ministering spirit ng Lord. Tapos ngayon, dahil marami tayong open doors with the enemy, this vessel of temple, maraming open doors, will be dragged away. Papatayin ka talaga niya, totoo yan. Alam mo, nung nag-backslide ako, ikita ko galing sa wall, sinakal ako ng napakalaking tao. Sinakal ako ilang bisis sa accommodation. 3 bisis akong sinakal. Ang kagandahan, hindi ako kahit na parang pareho din kami ng story ni Kuya Alan, kasi kahit na gaganyan pa ako, mga masama ginagawa ko, ang praise and worship, hindi ko tinanggal. Kaya nung nangyari sa akin yun, hindi ako natulog. Puro dun muhin ang tugtog. No? Hanggang sa yung buong accommodation namin, puro na lang worship ang tugtog. Kasi yung katapat ko na nagkaroon siya ng parang convulsion, para siyang may nakikita siyang something. Kaya lalo kaming ganun ang pinapabalik ako ng Panginoon. Then it turns na nag-straight na ako. Nag-straight forward na ako talaga sa Panginoon. Ganun nangyari sa akin. Kasama ko yan sila Elder Rachel, si Christine, kasama ko po yung mga yan sa accommodation. Marami pa sila na nandyan sa Dubai ngayon na JCBC. So ganun po kami pinabalik ng Panginoon. And how good for you, not all. Hindi lahat nakakabalik, totoo yan. Kaya nga dahil galing ako ng backsliding, my heart when I'm praying, I always pray interceding those people that are backsliding. Sama yan si Kuya Alan doon sa Dubai, yung pangalan niya hindi natatanggal doon. kakapre. We care because we are been through. How pity is it? How hard is it? Napakahirap na bumalik sa Panginoon. Kaya kami, pag nakaranas na kami, you don't want them because you love your neighbor. You don't want them to experience again and again. Kaya napakahalaga yung testimony natin. Kaya sabi niya dito in 4, now as we have many parts in one body and all the parts do not have the same function. In the same way, we who are many are one body in Christ and individually members of one another. So, para sa mag-asawa, no, dito nagkakasundo na tayo. Parang ang sarap, no? Pag sa labas parang battle. Hindi sa battle girl. Kasi parang lahat na nakikita mo, kasi sharpen iron. Nakikita mo yung mga kapatid mo. Pagka yung namumuo na ang pagmamahal mo sa Panginoon, more you see to their lives is parang mas more ka na na-appreciate mo yung mga changes sa buhay nila. Hindi ka na tumitingin doon sa ano ba yan? Si Darlena, katagal-tagal ng Kristiyano, ganyan pa rin siya, walang pagbabago because that is your mindset. You have to renew it, kapatid. Ay sabihin mo sa katabi mo, renew your mind. Kaya sabi niyan sa renew your mind. Pag when you see some negative, pray for them, approach them, encourage them, approach them. Kung nakikita kang kasalanan nila, approach them in a proper approach. Because it is one way of your concern to their life. Because you don't want them to continue to do that so that it will not drag them to hell. Ganun dapat tayo, mayroon tayong ganyang puso. Hindi yung, at huwag natin ipahiya ang ating mga kapatid. So, glory to God, palakpakan na po natin si Lord. In Ephesians 4, lapit na po ako. Ephesians 4, verse 16. Si Kuya Aimee, very honest mag-testimony pa yan I love our brother Kuya Aimee. Sorry Lord, inom kasi ako pagkakas. Diba? Pastura. Diba? Ganun siya ka-bold. Ang
God sees it. Alam niyo ba, nakikita yan ng Lord. The more you confess it, the more na nakikita ng Lord, tutulungan ka niya. Sabi ng Lord isa dyan He will give you a helper. He will help you through it. Kahit napakahirap to, you feel like you're in a trouble, in tribulation, parang Lord, parang there's no way to escape. Minsan parang there's some sin that is not, hindi mo sinasadya because you are already na-trap ka na. Kaya titingnan po natin, minsan doon tinatawag nating white lie. Sino madalas dito mag-white lie? Sa kanilang mga amo. Ma'am, nandito na po ako sa nasa sasakyan na po ako. Hindi pa pala nakalabas ng bahay. White lie. Nang-i-scam ng amo. Sometimes, bawal ang cellphone. Kami dati sa mga reception, bawal ang cellphone. Patago ng patago. Oras ng trabaho, mas maraming social media. Nagdadaya tayo sa ating mga amo. Nagdadaya natin ang oras nila. So, back to Ephesians 4:16. It's good to be honest. It will lighten up us. From Him, the whole body fitted and knit together by every supporting ligament promotes the growth of the body for building itself up in love by the proper working of each individual part. So we need one another, supporting one another. Huwag mong hayaan, kapatid mo gustong magpaturo. Kaya dito ang kapatid mo gustong may desire na gustong matutong mag-vocalization, kumanta, hayaan mo siya dyan. Kanya-kanya naman tayo ng gift Hayaan mo siya, kanya-kanya tayo ng salvation. Hayaan mo siya, hindi mo siya tuturuan. We should do supporting to one another. Yung sino yung nakikita mo na meron siyang desire na and you see that weak, wag mong do not give them discouragement. But encourage them, support them. Support them kung ano yung kanilang mga desire na it will beneficial to the development, to the grow of this ministry na grow. Sino ba kayong matutuwa one day, no? Na tayo. Dapat pagdating ng 10th year sa 10 taon, hindi lang yan sila lang mga mukha nakikita natin dyan sa music team. Dapat may iba rin. Kahit kami nag-i-aim kami na may iba rin dito tatayo para alam nyo magsasalita. No? So dapat iba-iba, makikita na po natin, nakikita na natin mayroong nangyaring growth. Kasi doon nakikita ng mga tao, ng mga kaluluwa na, ay, nakaka-bless sila, no? Kasi, ang dami nilang na-disciple, ang daming nag-grow sa sa ministry nila. That is how we support. Look at si Pastora Ruj dati, sinampal ako dyan ng Lord. No? When I always come along with Pastor Ali in Abu Dhabi, kami kasi doon, nagre-reklamo kami sa Dubai. Kapag ilan na lang kami sa sayaw, 4 na lang, kasi 14 ba kami dati, 17 kami ka-dancer. Pag 4 na lang, parang nahihina na rin yung iba, ayaw nang sumayaw. Nagre-reklamo, nagmumulmo. Pagpunta ko dito, si Pastora Ruj, isa lang sumasayaw. Sabi ko, wala siyang pakialam. Sige, wala kayo. Wala kayo magsumayaw. Oo, todo yan. Sabi ko, nakatingin ako, nag-worship ako doon sa likod. Sabi ko, Lord, kikita mo ba yan? Mag-isa lang siya, pero hindi yan nagre-reklamo. Nakangitik pa yan. Kami noon nagre-reklamo kami. Di ba? Kasi kahit gano'n ka pa katagal sa ministry, sometimes may sampal din sa'yo ng Lord. Na yung minsan yung mga bago nakikita mo, yun pa ang magbigay sa'yo ng enlightenment, ng encouragement. Kasi minsan nagmamayabang na kasi tayo. Pag nadidriven na tayo na matagal na tayo, mayabang na tayo eh. Nagiging mayabang na ang tao. Kasi marami nang alam. Kaya si Lord ayaw niya ng ganyan. She wants us to be learned every day. Kailangan meron ka palaging natutunan. Do not stick on that na marami ka nang alam. Kahit kami. Kung nga, hindi ko pa siguro ito na sa totoo lang, hindi ko pa ito naubos ng basa. Hindi ako pwedeng mayabang. Lagi akong bumabalik-balik. Ay na naman, Lord, babalik na naman ako. Last year, gano'n na naman goal ko, ganito na naman. Kasi because there's always a different message with the Lord. Lalo na po kami. So, glory to God. Palakpakan po natin. So, ayan po, no? So, individual of us will need to use for the part of God.
you are been imparting to the growth of the ministry. Nakikita natin ang iba sa finance, ang iba sa mga pagpapabeauty ng church, ang iba naman sa pagtutugtog. So marami po, no? Isaiah 54:5, sabi niya dito, for your maker is your husband, the Lord of hosts is his name, and the Holy One of Israel is your Redeemer. The God of the whole earth is called. So hindi lang tayo, we are church, we are a temple of God, we are called a bride. Kahit kayong lalaki, darating ang araw, no? Kita po natin ngayon, the prophecy, the war, lahat yan nakikita na po natin. But one day, we will all face in the judgment seat of God. And we are all called, we should wear a white, pure, no? Spotless, blemishless. Kaya nga dito, tinitraining ka, this is your preparation, this is your training ground. Kaya ka sinasala doon sa mga tao na parang ayaw mo ang kanyang karakter. God allows you to be with that somebody that you really don't like. May ganyan po akong karakter na parang hindi ko to feel tong tao na to. Pero you have to challenge yourself. Kailangan i-challenge mo ang sarili mo kasi because we always look into judgment directly, no? But iba pala to, si Ate Bim ganyan lang pala talagang magsalita, pero grabe siya, napaka-organized. Grabe pala to siya, naaasahan mo pala to siya sa mga ganito. No? We always look only in outer appearance of the people. In this temple, we always look into judgment to the people. Ayan, ayaw ko niya kay Pastor Happy, napaka-tapang niya magsalita, parang hindi naman approachable yan. Yeah, mga ganon. But I always a good listener. Tagapakinig, alam niya ni Pastor Raj. Tagapakinig, tagadala ng mga kahit wala dito sa Pilipinas. Yung iba, ang kaluluwa na kanilang na-reach out, nandun na sa Pilipinas, sa akin pa rin dadalhin. Magpapapray, magpapakounsel. We do not know, really, because we try to avoid ourselves. Gusto natin, hindi ko kasi feel yan si Ate Jen. Kaya dito na lang ako kay Ate Janet. Kasi ano siya, parang body-body. Hindi siya mag-body-body. So ganon. So we cannot do that. No, we are God's temple. We are redeemed by the Lord. We are a bride of Christ. Kailangan mo makiisa, kapatid. Kailangan mo isa't isa. Kailangan natin ng isa. This is our training ground. We are in the preparation of the Lord. Magkikita tayo sa final. Di ba, Kuya Alan? Kikita ko to si Kuya Alan. Who worship kay Jesus. Makikita ko si Kuya L.A. Makikita ko si Kuya. Our brother there, no? Without any, our different colors, our different country, different nation, we will see in the Lord worshiping Jesus. The same Jesus we worship, wearing a white gown for the Lord. We are being prepared by the Lord here. Kaya ka dinala dito. You are here for a preparation. Parang sa isang kasal. Ngayon nandun ka sa under of the preparation of the wedding coordinator. At yung wedding coordinator na nag-aano sa atin, yun yung mga nagtuturo. They are coordinating us for us to learn, to be transformed, to be prepared for the coming of the Lord. O ganun po ang ng Panginoon. So in the last Ephesians 5:27, so that He might present the church to Himself in splendor. Eh sabi ko kanina, dapat kung pag nakikita mo ang parang hindi ko na, parang naiinis ako dito kay Brother Mac, pakadaldal. So, ngayon ang gagawin mo, tingnan mo na lang si Christ. Ay, si Brother Mac, grabe mag-invite din doon sa trabaho. Ginagamit talaga siya as evangelist. Ganun dapat yung mindset natin. Yung work na ni Christ yung nakikita. Hindi yung nakikinis yan siya. Madaldal yan. Huwag ganon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ganon. Huwag ganon. Walang ganon. So, dapat nag-i-splendor na si Jesus. Yung nag-turn into something na yung manifestation sa'yo. Hindi na katulad na nakikita mo lang na, ay, evangelist talaga yan. Kami kasi mga pastor, we look onto that. Ito siya, teacher talaga to. Teaching talaga ang linya ng tao to. So we keep on praying and their faith. Nagpipray kami sa kanila. Ito siya, ano talaga to siya.
ito siya. Ito siya, serving talaga to. Like Kuya Vincent, serving. Sabi ni Pastor, magpapastor din daw yan siya. Kasi ang lahat ng pastor, nagsimula saan? Naghuhugas ng plato at naglilinis ng toilet. Kaya hanggang ngayon ako naglilinis pa rin. Huwag kang mag-alala. Diba? Doon nagsisimula, kaya tingnan mo siya serving. Serving ang kanyang gift. So see, nakikita na po natin, do not turn into something that is negative. It will turn into Satan's yoke. In Revelation na po tayo, malapit na. In Revelation 19 verse 7, let us rejoice and exult and give him the glory, for the marriage, the Lamb has come, and his bride has made herself ready. Kaya tayo po ay bride tayo ni Christ, this temple, kaya si Lord concerned sa templo na to. Ito ang concern ng Lord. Ito sabi niya, if all this one will be banished, masisira to lahat. Totoo po yan. Pag umuwi ka, 7 years ako hindi umuwi, pag uwi mo, daming maintenance ng bahay, so nasisira ang gamit. That's material thing will be vanished. Masisira lang yan, maluluma. Pero ang mahalaga kay Lord, kaya nga damo, di ba dumating tayo dito, mga madilim ang mukha. Maraming mga hinaing, parang galit sa mundo. Ganyan din kami nung pagtitingnan mo sa... Try nyo yan. Ma-imagine tama, nung una mong dating sa simbahan, ang dilim ng mukha mo. Madami kang dala. Minsan yung sa akali mo, yung sinasapian yung nangingisay lang. Minsan may ikaw din. Pasok sa simbahan, ang dilim ng mukha mo. Kasi ang dami mong problema. Polluted ka sa buong yung mga nangyari sa'yo from the past. Pero pag dumatagal ka na nagsisimba, nagliliwanag na yung mukha mo. Ang mga anak ng Diyos hindi tumatanda. Amen. Yan. Praise the Lord. Ay, sila ko. Ang mga anak ng Diyos, walang pangit, gwapo at maganda yan. Amen. Kaya we are covered. Hindi mo na kailangan magparituki, kapatid. Pinapaganda pa ng pinapaganda, pinapagwapo pa ng Lord. Tingnan mo katabi mo, gwapong-gwapo yan sa'yo. Gandang-ganda sa'yo. Diba? Gwapo daw. Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. 2 Timothy verse 2, chapter 2:21 in IB, those who cleanse themselves from the latter will be instrument for special purpose. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, maglingkod ka na, may purpose ka dito. Hindi mo nasirain ang upuan dyan. Hindi ang purpose mo sirain ang upuan. Pag nasira yan sa kakaupo mo dyan, magdudunit ka. So, you have a purpose, kapatid. With holy, useful for the master, and preferred to do any good works. Even good works cannot save us, but that good works will accomplish to us na nakikita ang unity ni Kristo. Kaya sabi, di ba, good works cannot save us, but it will help for us as ministering of the Lord. You are all open to serve God. One day, yung mga umaawit na mga menso, gaawit na rin dito, hindi lang mga babae yung mga awit. Amen. Glory to God. Pag-asa ka. Baka sa mundo, medyo okay. Parang nagre-reklamo sa'yo, pero direkto kay Lord, wala yan siyang pinipili. Kahit pa anong boses meron ka. Basta para kay Lord. Luke 12, bigyan na po natin. Luke 12, verse 13. Luke chapter 12, 37-38. English standard. Blessed are those servant whom the master find awake when he comes. Truly I say to you, he will dress himself for service and have them recline at table and will come and serve them. Ito yung yung great banquet, no? Na dito pa lang marami kang hard work, hard struggle, parang naghahatakan, parang ang hirap. Diba? May mga times talaga na parang ang hirap pumunta sa church, ang hirap mag-commit kay Lord. But don't worry, kapatid, piniprepare ang banquet mo. Yung mga mahilig sa eat all you can, mas more pa doon sa heaven, yung piniprepare sa'yo, a great banquet. No? Alam yung kasalan na wala ng kumpay ang saya, ang kainan, mararanasan po natin yan. That is awaiting for us, kaya piniprepare na tayo dito ng Lord. Kaya ka dito tina-transform, kaya ka tinitraining dito sa lahat ng mga nangyayari sa'yo, may training ang Panginoon sa'yo.
Kaya sabi niya, if he comes in the second watch or in the third and find him awake, blessed are those servant. Blessed daw yung servant na yon na naabutan ng Panginoon, na naglilingkod. No? Yung mga iba dyan, may tinatago yan dyan. ng mga gift. Ayaw lang nilang ilabas ngayon. But one day, no, they will be the Lord will speak to them and used by the Lord. Revelation 19:9, sabi niya, and the angel I said, 19:9 po, write this, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. And he said to me, these are the true words of God. And in Matthew 16:18, when the Lord spoke to Peter, remember Peter, ilang bisis mo dininay, ilang bisis mo na ba dininay si Lord? It doesn't matter to God. Kahit 10 bisis, kahit 100 bisis mo na dininay si Lord, maaari ang mga employment visa, no, mga nag-a-apply papunta ng ibang bansa, Canada, you will be denied, but kay Lord, as long as you keep coming to God, the Lord will not deny you. Ganun si Lord. Ang tao, limited yan. Ubus ng pasensya ko sa'yo. Wala ka nang babalikan. Hindi na mauulit. Hindi na kita mapapautang. Hindi na kita pagbibigyan. Last mo na yan. Pero kay Lord, walang last. Kaya sabi niya kay Peter, no? Bilang bisis na dininay ni Peter. Pero bakit si Peter? No? Because kahit na dininay niya, he turned into realization na mali ang kanyang ginawa. When we always turn into realization, Lord, na-realize ko, Lord, mali pala, sorry Lord, babalik ka na naman kay Lord, He will not deny you. Kaya sabi niya, di ba, binigyan niya ng authority si Pedro sa ministeryo, naging malaki ang kanyang kasangkapan. Kaya tayo ngayon, hanggat tayo ngayon ay nakaabot, no? Naabot tayo ng kanyang pagpapagal. No, nung tinawag siya ng Lord sa Matthew 16:18, sabi ng Lord dyan, tingnan po natin, ay sa 17 na lang po, Ate Thea. Jesus responded, blessed are you, Simon. Si Simon pa kasi yung pangalan niya dyan eh. Son of Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you. Nung nalaman niya that Jesus is the Messiah, but my Father in heaven. In 18, sabi niya, and I also say to you that you are, Peter, kaya pala pag tinatawag kita, that you are, Kuya Alan, you will build the church. Saan ba ngayon si Kuya Alan? Sa Cebu. You will build the church of God. Sabi niya dito, and I also say to you that you are Peter. Ganun si Lord, no? Hindi ka tatawagin na, hoy, doy, budoy, diba? Mahilig tayo magpalit ng pangalan. Padang, diba? Puradang. Pero si Lord, hindi ganun. Ang tawag ng Lord sa atin by name. Kaya sabi niya din, oh, but so that you that are Peter, and on this rock, no, I will build my church, because He is our rock of salvation, our Lord Jesus Christ. Kapag rock kasi, hindi ka matitinag. Kampante ka. Hindi ka mabubuwag. Matibay. Kaya sabi niya, on this rock, I will build my church, and the gates of Hades, alam niyo yon, kahit ang pintuan ng imperno, no, hindi kayang tibagin. Kaya maraming maninira. Sisirain ka ng sisirain. Pag lumalapit ka kay Lord, sisirain ka ng sisirain. No? Gagawa talaga ng gagawa ng enemy. Pero sabi ng Lord, pangako ng Lord, in this rock, no, you take stand of authority, because Jesus that you receive is a great rock, the rock of our salvation. Palakpakan po natin si Lord.